Mainit ang ulo ni Ched at kaunti na lang ay mambubulyaw na siya. Tuwing makikita niya si Michelle na umindayog sa maharot na tugtog na galing sa dock speaker na dala ni Tim ay nagpupuyos ang kalooban niya. Lalo pat halatang enjoy na enjoy ang dalawa. Hinawakan ni Bea ang pisngi niya at pinaharap siya rito. Magkatabi sila nito sa lounger at sumimsim ng pinya colada raw na napakataas yata ng alcohol content. Kanina ka pa nakatingin ng tingin sa kanila. Naiinggit ka ba? I can dance like that too. Sukat na sinabi ni Bea ay sinimulan nito ang pagindayog. She ended up doing a lap dance. Halos maingud-ngud na nga ng mukha niya sa dibdib nito. Kung napalusog pa ng kaunti ang mga iyon ay baka nasuffocate na siya. Hey! Kunwa ay tumawa siya pero hindi ito ma-offend nang itulak niya ito palayo. What's wrong with you? Malambing naman ang pagkakatanong nito kaya kung napikon man nito ay hindi halata. I'm just worried about my friend. Pag-amin niya. Kay Tim? Man-eater ba si Michelle? No, I mean, Michelle. Kumunot ang noo ni Bea. You're into her, no? No. Maigting na pagtanggi niya. Yeah, sure. Umalis na ito sa kandungan niya. Inabot nito ang pinya colada at itinaas iyon. Cheers! Sabi nito. Saka nito nilagok ang laman iyon. Hindi niya alam kung nakailang baso na si Bea dahil hindi naman niya napapansin iyon. Napansin na lang niyang lumangay-ngay na ito sa kandungan niya. Okay ka lang? Tanong niya rito. Ungulang tangi isinagot nito. Matulog ka na kaya? Question niya. Ikiniling nito ang ulo para tingnan siya. Matulog na tayo. Parang naduduling na ito. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Aniya. Ang kaso lang, nang subukan tumayo ni Bea ay hindi yata nito kaya. Kung hindi pa nga niya ito naalalayan ay baka napaupo ito. Binuhat niya ito at dinala sa kwarto nito. Isinandal nito ang ulo sa dibdib niya. Naiiba niya ito ng malulhati sa kama. Nagtangka itong mangunyapit sa kanya pero banayad na ikinalas niya mga braso nito. You're into Michelle, sabi ni Bea. Pumalatak ito kapag kuwan ay tila nakatulog na sa sobrang kalasingan. Lumabas siya ng kwarto nito at tumanaw sa bintana. Mula roon ay kita niya sina Michelle at Tim. Napakunot noo siya nang makitang lumugok mula sa baso ang dalaga. Parang kilala niyang iniinom nito. Ang deadly pinya colada. Alam niyang hindi sumang-ayon nung uminom si Michelle kaya malamang na mababa lang ang alcohol tolerance nito. Agad siyang napalabas ng cottage. Oh, pare! Nakatingin bati ni Tim sa kanya pero halatang hindi ito masyado natuwa sa pagsulpot niya. Si Bea. Nakatulog na, aniya. Nakatulog? Ang bilis mo naman. We didn't do anything. Nagkwentuhan lang kami at naparami ang inom niya. Nang kagaya niyan. Inabot niya ang basong akmang dadamputin uli ni Michelle. Nakailan na ba ito? Tanong niya rito. Pangalawa pa lang yan, sagot nito. And yet, her eyes already look a bit hazy. Tumalab na siguro ang alcohol dito. Deadly ang drink niyan. Kunwari pang babae, pero ang taas ng alcohol content. Tama na siguro yan. Bartender ka na ba ngayon? Pabirong tanong ni Tim. Oo, bagong racket ko. At heto pa ang isa. Yayo rin ako ni Mitch. Bumaling siya sa dalaga. Halina kaya sa loob. Ako nang bahala sa kanya, presinta ni Tim. No offense meant, pero balat ko ang tatalupan ng mga kapatid niya kapag may nangyari sa kanya. Kaya ako na, pagtanggi niya. You are such a wet blanket man, wika ni Tim habang inaakay niya si Michelle palayo. Hindi maintindihan ni Michelle kung bakit ganun ang nararamdaman niya. Hindi naman siya nahihilo pero parang lumulutang sa alapap ang utak niya. At parang ayaw maka-operate ng mga paa niya. Hindi coordinated ang pagkilos ng mga iyon. May punto pa nga na nagkasalabid-salabid ang mga iyon.
Lesson number 1. Kung iinom ka, tansyahin mo ang lakas ng iniinom mo, sabi ni Ched. Alam ng isip niya na katabi lang niya ito dahil ito ang malalay sa kanya, pero parang nanggagaling sa malayo ang tinig nito. Bumaling siya rito. Nandun nga ito sa tabi niya. Hoy! Inilapit pa nito ang mukha sa kanya. Okay ka lang ba? Kaya mo pa ba maglakad o kagaya ni Bea kailangan na rin kitang buhatin? Napangiti siya ng malapad. Ang akala niya kanina ay naglalambuntingan na sila ni Ched at Bea kaya buhat nito ang dalaga. Lasing lang pala ang huli. Kawawa ka naman, kargador ka ng mga lasing, sabi niya. Oops! Bulalas niya. Sumala na naman ang paa niya at muntik na siyang masubsob. Mabuti na lang at nahagip siya ng braso ni Ched. He pulled her against him to steady her. Pero parang naging mas mabuwaya yata ang mga tuhod niya dahil sa ginawa nito. Bakit parang ang init ang katawan nito na dumantay sa likod niya? At bakit parang masarap sumandal dito? Ay nako, pumapalatak na sabi nito. Kasunod niya naramdaman niyang umangat siya sa ere. Napagipik siya, saka automatikong napakayakap kay Ched. Sa pagkakaalog kasi niya ay parang umikot ang paningin niya. Naramdaman niyang mabilis na sasalsal ng dibdib nito. Parang nakakasabay nga yata iyon sa kanya. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakita niyang nakatunghay ito ngayon. Nakakunot noo pero may nasilayan din siyang kung anong emosyon sa mukha nito. Hindi niya matukoy kung ano eksakto iyon pero kung ano man iyon ay lalo iyon nagpapabilis sa sasal ng dibdib niya. Nagpakawala ng hininga si Ched. Napapikit siya nang maglakad dito ng mabilis papunta sa cottage. Dinala niya ito sa kwarto niya. Napadilat siya nang maramdaman niyang ibinaba na siya nito. Napatingin siya kay Ched. Napakalapit na mukha nito sa mukha niya. At kasalanan siguro ng pinyakulada, hindi niya napag-isipan pa kung tama bang ginagawa niya. She just went ahead and did what her heart was urging her to do. Bahagya niyang iniangat ang kanyang sarili upang maglapat ang mga labi nila. Bigla siyang naibagsak nito. Namimilog ang mga matang tumingin nito sa kanya. He looked horrified. She started to feel horrified too. Ano ba kasi ang pumasok sa isip niya at nagawa niya iyon? Pumikit siya para takasan pag-uusig na wari niya ay nababasa niya sa mga mata nito. Wala siyang naramdamang pagkilos mula rito kaya dumilat uli siya. Hindi pa rin tuminag si Ched sa posisyon nito na bahagyang nakayuko sa kanya. Nagtama ang mga mata nila. Noon lang siya nakadama ng ganong uri ng tensyon. Tila bawat bahagi ng katawan niya ay dinadaluyan ng matinding kuryente. Lumunok siya. Sa sobrang lapit ng mga mukha nila sa isa't isa ay nararamdaman niya ang mainit na buga ng hininga nito at parang may nagpupumiglas na kung ano sa pagkatao niya dahil doon. Something strange is going on inside her. Pwede siguro niyang sabihin na dahil lang yun sa pinya colada na nainom niya, pero kahit nahihilo siya ay alam niyang hindi ang inumin ng salarin. Hindi nga niya direktang matukoy kung ano ba ang pagkakasala niya. Kasalanan ba ang makadama ng kakaibang kiliti dahil lang nakatitig si Ched sa kanya? Masama ba napansinin niya ang nakakatunaw na tumingin ng mga mata nito na mas bagay pa yata sa babae dahil mahaba at makapal ang kwilik ng mga iyon? Mali ba na aminin na sana ito naman ang humalik sa kanya? Mali, sigaw ng isip niya. A kiss would change the status quo between them. Kung for better or for worse iyon ay hindi niya alam. Ang hula niya ay for worse. Gayunman, nang unti-unting lumapit ang mukha ni Ched sa mukha niya, ay wala siyang mahugot na lakas mula sa pagkatao niya para sitahin nito o kahit iwasan man lang ang pagbabang ng mga labi nito. Imbis nga ay napapikit siya at sabik na hinihintay ang pagsayad niyon sa kanya. But it didn't happen. Sa halip ay malakas na pagbuga ng hangin ang naramdaman niya. Kasunod niyon nakarinig siya ng mahihinang yabag. Dumilat siya at nakita naglalakad na si Ched palapit sa pinto. Pumikit na lang uli siya at nagkunwaring tulog na.
Pakiramdam niya ay huminto pa si Chad sa pintuan at tiningnan siya. Nanatili siyang nakapikit. Baka sakaling makumbinsi ito na dahil sa kalasingan ni nakatulog na rin siya. With any lucky, she can probably pretend that she didn't remember what she did that night. Pagdating ni Chad sa kwarto niya ay saka niya nakita sa cellphone niya na nakailang missed calls na si Nadine sa kanya. May messages din ito. Panay ang tanong nito kung nasaan siya. Hindi siya nag-reply. Inihagis lang niya ang telepono sa kama. Saka siya lumabas sa balkon ng kwarto niya at tumuhay sa kadiliman. Kinakarma na yata siya. Nakahanap na nga siya ng babaeng makulit, hayon at may masaklap na konsekwensyon pa ang nasa isip niya pangontra sa kakulitan ni Nadine. Muntik na niyang halikan si Michelle kanina. Nahalikan na niya ito noon pero hindi counted yun dahil ginawa lang niya yun para matigil sa kadadakdak si Nadine. Kanina'y muntik niya itong halikan dahil gusto niya. Ito ang naunang nang halik pero lasing nito, kaya malamang na hindi nito alam ang ginagawa nito. What's your excuse? Hamon ang isip niya. Wala siya mahagilap na excuse maliban sa parang biglang nabuksan ang mga mata niya sa magaganda at nakakaakit na katangian ni Michelle. And it wasn't all physical. Noon niya nawari na kaya siguro tumagal ng ganoon ang pagkakaibigan nila ay dahil komportable siyang kasama ito. Si Michelle ang nag-iisang babaeng nakilala niya mula pagkabata na makakaalam ng halos lahat ng lihim niya at nakakakita ng mga ugali niya na aaminin niyang mayroong hindi kaaya-aya. And yet she accepted him. Sa mga babaeng nakarelasyon niya, may bahagi pa rin ng pagkatao niya ang itinago niya. He had never shared his entire self with any other woman but Michelle. Dahil kaibigan mo siya. Nailhamos niya ang palad niya. Mabuti pa sina Michelle at Bea, wala nang iniisip at malamang na naghihilik na dahil sa kalasingan. Samantalang siya ay nag-aangst pa sa bagay na hindi niya inaasahang bubulabog sa kanya. Napukaw ang pag-iisip niya nang may kumatok sa pinto ng silid. Malamang ay si Timmy yun dahil ito na lang ang gising pa sa mga kasama niya. Gusto ba niya itong makausap o magpanggap na siyang tulog na? Nagkibit siya ng balikat. It's open, aniya. Brad, si Tim ang pumasok. Tumuloy sa kwarto, saka nakitunghay sa kanya sa labas. May dala itong 2 beer in can. Want some? Iniabot nito sa kanyang isa. Kinuha niya iyon. Thanks. What's with those women, ha? Ang bibilis malasing. Babasag ni Tim sa katahimikan naghari sa kanila. Low alcohol tolerance, wika niya. What's your excuse? Tanong nito. Excuse? Bakit kailangan ko na excuse? Hindi ako lasing. Aniya. You're certainly acting like one right now. Look Brad, usapang lalaki. I want to know what those score is between you and Michelle. Hinila niya ang tab ng beer in can, saka siya lumagok ng matagal mula sa lata. Ano bang tamang isasagot sa tanong? Yung totoo. Magkaibigan, ano ba yan? Paulit-ulit naman. Reklamo niya. Iba kasi ang tingin ko eh. Seriously speaking, I'm into her. Gusto ko siyang ligawan ng maayos, pero ayaw ko ring magkasagasa kaya tinatanong kita. So give me an honest answer. Gusto kitang sapakin. Is that honest enough? Ngaling-ngaling isagot niya sa isip. Pagkatapos ibabalaan niya ito ng layuan si Michelle kung mahal pa nito ang buhay nito. At bakit mo naman gagawin yun? Sa pagkakataong ngayon ay parang hindi na sapat ang ikinakatwiran na dahil kargo niya si Michelle. Dalaga ito, may karapatan na maligawan. Kaya nga nakipag-ex-deal ito sa kanya ay para makalaya sa mapanikil na relasyon at rehimen ng 2 kapatid niya. Ayaw lang nilang mapahamak siya at yun din ang pakay ko. Mukha bang mapapahamak siya kay Tim? Nang makapag-isip-isip siya ng kaunti ay napiho niya. He could do a lot worse than Tim. At least sa lalaki may ideya na siya kung anong ugali nito. Tim used to be like him, but he was a reformed man. Kaya bakit niya ito hahadlangan?
Kaibigan niya si Michelle, kaya dapat lang siguro na hangarin niya ang kaligayahan ng bata at ng dalagang ito. That is, you don't want her for yourself, do you? Nang hahamong na tanong ng isip niya. I don't. I can't. Seryoso ka ba sa kanya? Tanong niya kay Tim. Of course. Then go for it. Pero habang sinasabi niya iyon, ay ganun na lang ang kaigting na nagpoprotesta ng kalooban niya. But I hope you do it discreetly. Si Nadine. Yeah, I know. Okay lang. Hindi ko ikokompromiso ang palabas ninyo ni Michelle. Although if I were you, I'd file a restraining order against her. Sobra naman yun. I'll just wait for her to lose steam. Wika niya. I hope it happens soon, sabi ni Tim. I bet. Anas niya, pero mahina lang iyon, kaya malamang na hindi niya ito narinig. Nakangiting sinipat ni Michelle ang kanyang sarili sa full-length mirror sa loob ng kwarto niya. Suot niya ang little black dress na binili niya kanina sa department store. Unang beses pa lang na nakita niya ang damit na iyon, ay nagustuhan agad niya iyon. It was as if the dress was really made for her. Lumabas sa mga asap niya. It was a dress meant for a woman who wanted the man she was with to drool over her. At gusto nga niya iyon. Kaya lang, habang nakatingin siya ngayon sa salamin at hinahangaan ng sarili, ay hindi ang mukha ni Tim ang naglalaro sa kanyang diwa, kundi ang kay Ched. Natigilan siya sa realisasyong iyon. Di yata't pati siya ay tinabla ng kamandag ni Ched. Pero paano nangyari iyon? Bata pa lang siya ay kasama na niya si Ched, kaya dapat ay immune na siya rito. Na-overexpose kaya siya? Hindi niya alam, hindi niya maintindihan. But what I'm gonna do about it? What nga ba? She chose the path of least resistance. Hindi na lang niya yun pinansin. Michelle, matagal ka pa ba riyan? Tanong ni Ched sa kanya mula sa labas ng kwarto niya. Kanina pa ito nakagayak. Pupunta sila sa exhibit ng isang artista na kaibigan ni Tim. Imbitato kasi sila sa grand opening niyon. Paraan daw iyon ni Tim para makalabas sila. At syempre, may baon din itong date para kay Ched. Nandiyan na, sagot niya. Pinasadahan niya ng tingin ng kanyang sarili sa salamin sa huling pagkakataon bago lumabas ng silid. How do I look? Tanong niya kay Ched. Nagpiruwot pa siya sa harap nito. Gaya pa rin ng dati. May dapat bang ipagkaiba? Walang kalatoy-latoy ang sagot nito. Kung hindi lang siguro sa nakita niyang pandanagdilang kislap sa mga mata nito, kaninang una siyang masilayan nito ay iisipan niyang walang ipinagkaibang itsura niya. Inirapan niya si Ched. Wala ka talagang taste. Eh ako ba, how do I look? Tanong din nito. Yummy, sagot agad ng isip niya. Long sleeve sky blue polo at itim na slacks ang suot nito. Bagong ahit, bagong gupit at bagong ligo ito. Mukhang napaka-presko at napakabango nito. Ang sistay ilang beses na rin naman niyang nakita itong ganoon ang forma, pero bakit ngayon ay tila kakaiba ang tingin niya rito? Okay lang, sabi niya. Ito naman ang mukhang nadismaya. Ikaw siguro walang taste, ganti nito. Eh di pareho tayong walang taste. Halika na nga, baka maliit pa tayo. Maaga pa, ba't ka ba nagmamadali? Atat ka nang makita si Tim? Oo, pagsisinungaling niya. Nalukot ang mukha nito. Patay na patay ka yata dun nito. Hindi medyo lang. Siguro. Tumahimik ito. Bigla ay parang may ipinapasa na problema ang mundo rito. Kagyat itong humarap sa kanya at sinaklot ang magkabilang braso niya. Walang manggas ang suot niya, kaya ramdam na ramdam niya ang init ng palad ni Ched. May kaakibat ding init na nagmumula sa mga mata nito. Anong problema mo? Tanong niya sa kabila ng panunuyo ng lalamunan niya. Gusto ko lang na mag-ingat ka. Nito. Mag-ingat? First time mo itong ma-in love kung sakali. Baka ma-over ka. Iyon lang ba ang dahilan ng pagkakagano nito?
Concerned lang ito. Bakit tila disappointed siya? Salamat sa pag-aalala at hindi na niya naituloy ang sasabihin niya dahil bigla na lang siyang hinila ni Chad at hinalikan. What are you doing? Sigaw na nagulat na katinuan ni Chad nang magpantanto niya kung ano ang ginagawa niya. He was kissing Michelle. Aminado siya na ilang beses na siyang natuksong gawin niyon pero nakakapagpigil siya. Sa pagkakataong yun ay hindi na niya napaglabanan ng tukso. Pero kahit nawari niya kung gaano kamali na gawin niyon ay hindi yun sapat para tumigil siya. Michelle's lip felt as smooth as sweet as they looked. Kanina palang paglabas nito ng kwarto ay nahigit na niya ang hininga niya. Parang napakalakas ng suntok na dumapo sa solar plexus niya dahil ilang sandaling hindi siya makahinga. Had he ever seen her all dressed up like that? Siguro, noong prom yata nila at siya ang date nito. Pero matagal na iyon. She looked gorgeous now. Hindi niya alam kung gumanda lalo ito o tiningnan niya rito ang nagbabago. Basta kakaiba ang dating nito at agad niyang nawari kung bakit nabibighani rito si Tim. Umasim ang mood niya nang maalala niyang lalaki, lalo pa nang malaman niyang nagpapaganda ng husto si Michelle para dito. Nagkunwari siya na hindi niya napansin ang magandang ayos nito pero hindi rin niya napigilan na banggitin si Tim. Balak lang niyang balaan ito. Dapat din kasi itong maghintay-hintay at maghinay-hinay lalo at first time nga nilang ma-inlove. Ang kaso, nang mahawakan niya ang braso nito ay parang may sumapi na kung ano sa kanya. She looked so good and smelled so good, and before he could stop himself, he found himself kissing her and enjoying it. From the first moment he kissed her, he never forgot how it felt like. And now he was kissing her again, kissing her as though there was no tomorrow. At laking gulat niya nang imbes na malutong na sampal ang dumapo sa pisngi niya, ay mainit na pagtugon mula kay Michelle ang inanin niya. That made him happy. Pero kasunod niyon ang kaba. Natatakot siya sa pwedeng mangyari sa kanila dahil kaakibat niyon ang posibleng hindi magandang konsekwensya. Matagal bago bumalik sa normal ang tibok ng puso ni Michelle. Ano ba nangyayari sa kanila ni Chad? Magkaibigan lang sila. They had been friends for longest time and they worked well as friends. Kaya bakit bigla silang nahihimok na halikan ng isa't isa? Siya ang naunang manghalik. Lasing siya noon pero alam pa rin niya ang ginagawa niya. At ngayon, hindi siya lasing. May kamoon siya para pwedeng isapak dito o may kamay na maaaring ipantulak sa lalaki. Hindi niya ginamit ang mga iyon, imbes ay ginantihan niya ng halik si Chad. At hindi niya nawari na iyon ang ginagawa niya. She just did what came naturally. Nang matuklasan niyang tumutugon na siya rito, ay huli na para maawat niya ang kanyang sarili. Masyado na siyang nag-e-enjoy. Iyon nga lang, kung kailan naman siya nag-e-enjoy, ay bigla siyang binitiwan nito. Tayo na, baka malit na tayo. Nagmamadaling sabi nito. Magkaagapay silang lumabas ng bahay. Gayunman, sa kabila ng inastan nito ay hindi niya napigilan ang kiliting naglilimayon sa kanyang kalooban. His actions were telling him something and it was making her feel tingly all over. Hindi kaya nagkakagusto na rin si Chad sa kanya? Nagkakagusto na rin? Ibig sabihin inaamin mo nang may gusto ka na sa kanya? Parang, yata, oo nga. Muntik na siyang mapalundag nang bigla siyang akbayan ni Chad. Napatingin siya rito. Hahalikan ba uli siya nito? Pero nasa labas na sila ng bahay. I think we have an audience. Bulong nito sa kanya kasabay ng kunwaring paghalik nito sa punong tainga niya. Noon lang niya napansin ang isang sasakyang nakaparada sa di kalayuan. Sumibad naman agad palayo ang sasakyan pero hindi agad siya pinawalan ni Chad. Marahil ay naniniguro lang ito na hindi na babalik ang lulan na sasakyan pero gusto rin niyang isipin na nag-e-enjoy pasto sa pag-akbay sa kanya. Kagaya ng pag-e-enjoy niya, kaya hindi muna siya nilayuan nito. The evening passed in a blur. Halos hindi niya naintindihan ang mga sinasabi ni Tim sa kanya. Lalo at panay ang hanap ng paningin niya kay Chad. Kamukha ni Angel Locsin ang pinsan ni Tim na kadit ng kaibigan niya kaya hindi niya mapigilan ang paghihimagsik ng kanyang kalooban tuwing makikita niyang parang nagkakaigihan ng dalawa. Chad was an ultimate charmer.
Totoo nga yata na walang babaeng hindi tatablan dito. Siya nga na noon pa exposed dito ay hindi ka gusto dito. Paano pa kaya ang isang kagaya ni Angel Locsin lookalike na noon lang nakilala ni Ched at nagpapa-impress pa ito sa babae? At paano kapag naging flavor of the month nito iyon? Wala siyang pakialam dati kahit pa magkwento si Ched ng tungkol sa conquest nito. Pero ngayon ibang usapan na. Hindi niya alam kung kaya pa niyang makinig. Oh gosh, what have I done? Masama ba ang pakiramdam mo? Usisa ni Ched nang nasa sasakyan na sila. Hindi naman, bakit? Tahimik ka, bihira mangyari iyon. Pwera na lang kung may sakit ka. Paliwanag nito. Natawa siya. Tama ito. Kapag magkasama sila ay mahirap yatang hindi sila magkulitan. That's one of the nice things about being friends with him. Hindi nga kasi siya naiilang dito kaya pwede siyang kumilos ng kung anong natural sa kanya. But if he ever became her boyfriend, napapikit siyang bunsod nang hindi niya maaliwarang damdaming tila humahalukay sa pagkatao niya. Hindi pa niya nararamdaman ang ganoon sa kahit na sinong lalaki. Bakit kay Ched pa? Hey! Napadilat siya nang may maramdaman siyang kamay na humaplos sa pisngi niya. Nakahinto sila sa stoplight at nakatingin si Ched sa kanya. Okay ka lang ba? Tumango siya pero hindi pa rin ito inalis ang tingin sa kanya. Napansin niya na napagawi ang mga mata nito sa mga labi niya. Was he thinking of the kiss they just shared? Uulitin ba nito iyon? Hindi siya tatanggi. Ched, go na! Sabi niya nang mapansin na gina ang ilaw. Nasundan agad iyon ng pagbusina ng kasunod nila. Noon lang bumuhaling uli sa windshield si Ched. Birthday bukas si kuya. Uuwi muna ako. Paalam niya rito. Sure, sabi nito na hindi tumitingin sa kanya. Maaga pa ay nasa bahay na nila si Michelle. Tumulong siya sa pagluluto ng mga inihahanda sa kaarawan ni Kuya Junia. Wala namang gaanong bisita ang kuya niya. Mga ilang kaibigan lang ang dadalo at ang nobya nitong si Denise. Pero maski si Denise ay maaga ring dumating at tumulong sa kanya sa paghahanda. You're looking good, puna nito sa kanya habang nasa kusina sila. Parang may naiba sa'yo. Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Nagpagupit ako, biro niya. Hindi naman eh. Pabiro din siyang inungusan nito. Basta, parang may iba. Anong iba? Usisa ni Kuya Ryle na tiyempong kakapasok lang sa kusina. Itong si Michelle, parang gumaganda. Sagot ni Denise. Nilalagdat kaya ta, Denise? O baka duling ka na sa gutom? Wika ni Kuya Ryle. Che, yabang mo. Minsan lang ako mapuri kaya wag ka nang kumontra. Hirit niya. Tumingin sa kanya ang kuya niya at kapag kuwan ay bahagyang kumunot ang noo. Oh, bakit? Hamon niya. Wala. Sige na. Bibili lang ako ng beer para malamig na mamaya pagdating ng mga bisita. Pupunta ba si Ched? Tanong nito. Ewan ko. Pinilit niyang gawing casual ang tingin niya kahit paramdam niyang nag-iba ang ritmo ng tibok ng puso niya nang mabanggit ang pangalan ng lalaki. Shit, malala na to. Tahimik na himotok niya. Kung sa bagay, malala na nga siguro ang lagay niya. Kanina pa niyang namimiss si Ched. Masyado na yata siyang nasasanay na paggising pa lang niya ay kasama na niya ito. Kaya ngayon, kahit ilang oras pa lang niyang itong hindi nakikita, ay hinahanap-hanap na niya. Hindi mo ba inimbita? Tanong ni Kuya Ryle. Hindi naman ako may birthday. Ba't ako mag-iimbita? Katwira niya. Natahimik sandali ang kapatid niya. Dati naman kahit sino may birthday present lagi iyon. Kahit nga walang okasyon nandito yun. Hindi ko naisip. Kasi nagmamadali ako kanina. Susulpot na lang siguro yun. Aniya. Hindi na umimik ang kapatid niya. Hindi inimbitahan ni Michelle si Ched, pero alam niyang susulpot ito kung gusto nitong sumulpot. Alam naman ito na birthday ng kapatid niya at dati kahit may imbitasyon na wala ay dumarating ito. Pero ng gabing iyon ay wala nang binata. Hindi tuloy siya mapakali.
Ni hindi nga siya makakain kahit nasa kusina na siya at kaharap ang masasarap na mga putahe. May beer pa? Tanong ni Kuya Ryle mula sa likuran niya. Napaigtad siya sa pagkagulat. Marami pa, sagot niya. Kumain ka na ba? Tanong nito. Mamaya na. Si Ched. Aba malay ko, hanapan ba naman ako ng mawawalang kabalabaw? Ang sungit mo. Akmang lalapit na si Kuya Ryle sa ref pero natigilan nito. Imbis ay tumabi ito sa kanya. May hindi ba ako nalalaman? Tanong nito. Nalalamang ano? Nag-aaway ba kayo ni Ched? Bakit naman kami mag-aaway? Bakit wala siya? Hindi ko nga alam. Kaibigan ko lang yon, hindi ko asawa. Gusto mong maging asawa? Nakamaang na napabaling siya rito. Sira ka ba? Anas niya, pero ramdam niyang nag-iinit ang mga pisngi niya. Ryle, nasa na yung beer? Tawag ng isa pang kuya niya. Hindi na nakasagot si Kuya Ryle sa kanya. Imbes ay kinuha na lang nito ang mga beer sa ref. Hustong palabas na ito ng kusina ay pumasok naman si Denise. Dalayin nito ang serving dish na wala namang laman. Nandyan si Chad, hinahanap ka. Sabi nito sa kanya. Ang kanina ay mapanglaw at tila pagkadilim-dilim na gabi niya ay agad na nagkaroon ng sigla. Pati nga siguro mukha niya ay ganun din ang nangyari. Sige, lalabas na ako. Hinaplos niya ang buhok niya. Ang mas gusto niyang gawin ay magtatakbo sa CR at mag-retouch pero pinigilan niya ang sarili niya dahil baka makahalata sina Denise at Kuya Ryle. Mabutit naligaw ka. Iyon ang nadatnan niyang sinabi ni Kuya Brian kay Ched nang lumabas siya sa sala. Birthday raw eh. Mawawala ba naman ako? Kainan yun. Sagot ni Ched. Isang bote ng fundador ang nakita ni Michelle na nakapatong sa mesa. Malamang na iyon ang regalo nito sa kapatid niya. Kain ka muna bago ka makainom dyan. Sabi niya rito. Oo nga, nakakain na kami. Ani Kuya June. Hindi pa rin kumakain si Michelle. Sabayan mo na. Sambot ni Kuya Ryle. Halika sa komedor. Yaya niya kay Ched. Dumaan kanina sa bahay si Nadine. Pagbabalita nito nang nasa kusina na sila. Sa island counter sila kumain. Anong gusto niya? Ako. Hindi talaga ng tama niya sa'yo. Pumalatak siya pero sa pagkakataong iyon ay nakikisimpityan na siya kay Nadine. Ano kaya kung kausapin mo siya? As in, iyong masinsinan talaga. Ilang beses ko nang sinubukan yan. Iyong matinong pakikipag-usap. Humiki ka rin ng paumanhin sa kanya. Kung nabugbog ang mga ego niya, malamang na iyon ang kailangan niya. Make her feel as if the fault is yours and yours alone. Huwag yung para ka nagtatapon ng basahang nakapagsawaan mo na. Ganun ba ang dating ko? Parang nagulat ito. Medyo, mas nakaka-offend tuloy. Natahimik ito at tila napaisip. Hindi ko alam na ganoon. Ngayon, alam mo na, kaya pwede mo nang gawa ng paraan. Try mo lang, walang mawawala, hindi ba? But should we keep pretending? Ayoko nang mag-pretend lang. Anang isip niya. Ikaw, tansyahin mo na lang siguro kung anong mas maganda. Mababasa mo naman sa pag-uusap niyo kung anong ihip ng hangin. Put this to rest, Ched. Masyado nang humahaba. You're getting tired of being saddled with me. Is that it? Parang may lungkot sa tinig nito. Sira, hindi ganon. Kaso lang ay hindi naman pwedeng magpanggap tayo habang panahon, hindi ba? Oo nga naman. Sige, titingnan ko kung ano magagawa ko. And Michelle, thanks. Ginagap nito ang kamay niya. Hindi lang sa pagpayag mo magkunwari na tayo, kundi sa lahat. You have been a great friend. Ano ka ba? Wala yun. Friends nga tayo, hindi ba? Wika niya, pero nag-iwas siya ng tingin. May nadama siyang kurot sa puso sa sinabi niya.
Para kasing hindi na siya kontento sa ganun lang. She wanted more, but she didn't even know if it is what right to want that. Yeah, wika nito saka bumuntong hininga. Pero hindi pa rin ito binitawan ng kamay niya. Kontento rin lang siya. Masaya pa nga nahahayaang manatili ang kamay niya sa kinaroroonan niyon. Pagkatapos kumain nakitagay lang si Chad sa mga kapatid niya at kapag kuwan nagpaalam na silang uuwi na. Huwag mong pababayaan ang kapatid ko ha, bili ni Kuya Ryle kay Chad. Bahagya siyang nagulat sa sinabi ni Kuya Ryle. Linya dapat iyon ni Kuya Brian o ni Kuya Jun. Oo naman, sagot ni Chad. Masaktan lang yan, naku, lagot ka. Napakunot noo siya. May kung anong ipinakakahulugan na yata ang kapatid niya. Hindi mangyayari yon, wika naman ni Chad. Mahal ko tong kaibigan ko. Masarap na sanang marinig ang salitang mahal, kaso ay may kasunod na iyong kaibigan kaya wala rin. Hindi na dapat pupunta si Chad sa bahay ni na Michelle. Dati ay madalas siyang present sa birthday ng kung sino man na may birthday dito. Kahit sa ibang espesyal na okasyon ay hindi na niya kailangan ng imbitasyon para dumalo. It was as if he was a member of the family who didn't need an invitation to drop by. Pero kanina ay nagatubili siya. Una ay hindi siya sinabihan ni Michelle na pumunta. Pangalawa, kahit walang umaamin sa kanila, ay mukhang pareho nilang alam na may nagbago sa pagitan nila. It was a subtle change, but a change nevertheless. Hindi rin ang biglang pagsulpot ni Nadine ang dahilan. He just wanted to be there. Pagdating niya sa bahay ni Michelle at nang makita niya ito na parang napanatag ang kalooban niya. He missed her. He liked being with her. Ito lang ang babaeng naranasan niyang makasama ng 24/7 na hindi siya nakaramdam ng matinding pagnanais na magtatakbo sa napakalayong bundok mapalayo lang dito. Iniisip niya dati, ganun siya rito dahil kaibigan lang niya ito. Pero ngayon, nawari niya na dahil pala iyon sa komportable at masayang kasama si Michelle. At tuwing naiisip niya na si Tim na ang tatamasa ng presensya nito, ay gustong magmaktol ng kalooban niya. He didn't know what to do about the feeling he was starting to have. He could act on it. In fact, he had already acted on it without meaning to. Hinalikan niya ito. Naalala niya ang bili ni Ryle nang pauwi na sila ni Michelle. Pareho silang lalaki kaya nakuha agad niya ang hidden meaning sa likod ng mga salitang binitawan nito. He shouldn't mess around with his sister. Kung hindi ay lagot siya. Alam niya iyon, kaya nga hindi niya matukoy kung anong gagawin niya. Had she been any other woman, he would have simply gone ahead with what he wanted. Ang kaso iba nga si Michelle. Oo, ibang-iba talaga siya. Masigasig na pagsang-ayon ng kalooban niya. Chad needed a distraction. Iyon siguro ang kulang sa kanya, kaya nagkakaganon siya. Pero bago ang lahat ay sinunod niya ang suggestion ni Michelle na kausapin niya ng matino at masinsinan si Nadine. It's not you, it's me, sabi niya rito. Nasa restaurant sila noon kung saan nila napagkasundo ang magkita. You wouldn't want me once you got to know me a lot better anyway. Marunong ka pa sa akin, ganti ni Nadine, mapilit talaga. Why would you want me? Hindi ako nagsaseryoso. There would come a time in our relationship when I would want to be free. Kaya mabuti na nga na maaga tayong nag-end. Ganon ka rin kay Michelle? Iba siya eh, sabi niya. Anong iba? Basta, paano niya mapapaliwanag dito ang isang bagay na hindi rin ganoon kalinaw sa kanya? Totoo pala talaga. Ang alin? Yung ipinapakita nyo. At first, I thought you were doing it just to discourage me because you were scared of what you were feeling for me. Nangarap ako, Chad. I hoped you'd be the one for me and I fell madly in love with you. I'm sorry. Ngayon ko na-realize ang mga pagkakamali ko. Wika niya. It's too late for me. Mahal na kita. I'm not worthy for it. But you're worthy of Michelle. Naghahamong tanong ni Nadine.
Nadine, please. Tumayo ito at basta na lang siya iniwan. Hindi niya alam kung may na-accomplish siya pero mabuti na rin na sinubukan niya. Kinuha niya ang bill at tumayo na. Pagpihit niya ay muntik na niyang mabangga si Ryle. "Oh Brad, nandito ka rin pala," sabi niya. "Yeah, halos kakarating ko lang rin. Nakasalubong ko pa nga yung date mo." May pang-uusig sa tinig nito. "That's Nadine," wika niya. "Oh, siya pala yun. Kayo na uli?" No, maigting na pagtanggi niya. Mabilisan niyang ipiniwanag dito ang suggestion ni Michelle. "Do you love my sister?" Walang kagatol-gatol na tanong ni Ryle nang matapos siya sa pagsasalaysay. Natigilan siya at naturete at tila nahalata ni Ryle ang pag-aalinlangan niya. "Don't mess with her please. Hindi siguro maiiwasan na masaktan siya sooner or later. But don't let her first heartache come from someone she was always thought of as their friend." "Yeah, I understand," wika niya. Ched was not worthy of Michelle, but blast it, he had a very hard time convincing himself to stay away from her. But stay away from her, he must. Iyon ang tamang gawin and for once in his life, he would do the right thing. Hindi dahil takot siyang mabalatan ng buhay ng mga barakong kapatid nito, kundi dahil maintindihin niya na ngayon na mahirap nga palang masaktan. He had already wreaked enough havoc in other women's lives as is. Huwag na sa buhay ng isang napakalapit sa puso niya. Mabuti na lang at noon siya nagkaroon ng challenging na proyekto. Iyon ay ang masulot mula sa kompetensyang talent agency ang hot Brazilian model na si Andrea. Half Pinoy ito actually, pero mas malakas ang dugong Brazilian nito. Nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa kontrata ni Andrea at ng dating agency nito. Nagkademandahan at nagka-terminate ng mga ito. Kasama ang agency nila na naghumahog na kumukuha si Andrea at siya ang pumapel sa negosasyon. Na magkapirmahan ay nag-dinner sila nito para mag-celebrate. Kasama nila ang partner niyang si Tony pero umalis ito ng mas maaga dahil tumawag ang buntis sa misis nito. Sumasakit daw ang tiyan at natatakot na makunan. "You know why I said yes to your agency?" Tanong ni Andrea na agad na inilapit ang silya sa kanya nang sila lang ang maiwan sa mesa. "Because you know would treat you better." And yeah, that too, but mostly because I wanted to get to know you better. You make me horny. Muntik na niyang maibuga ang wine na nakakalugok lang niya. "I asked around and I know all about you. Wanna give me a try?" Sumimsim din mula sa wine glass nito ang dalaga. Inilabas pa nito ang dila habang habulin ng ilang patak ng wine na mukha rin sinasadya nitong patagasin sa gilid ng bibig nito. Halatang nanghaharot. Hindi magkandadala si Michelle sa plastic bag na puno ng mga gagamitin niya sa pagluluto. The way to a man's heart daw is through his stomach. Dumudugo na mga tainga niya sa dami ng beses na naririnig niya yun at kung ganoon na inuulit-ulit iyon, kaya malamang ay totoo iyon. It was worth a try. Kaya sa gabing iyon ay balak niyang ipagluto si Ched na nag-iisang putaheng sigurado siya na kaya niyang pasarapin, ang kaldereta. Paborito iyon ng mami nila at itinuro nito sa kanyang sikretong timpla kaya palaging patok sa kaldereta niya. Hindi lang mga gagamitin niya sa naturang putahe ang binili niya. May kasama ring wine doon at pang dessert na hindi pa niya alam kung ano. Basta may binili siyang graham crackers, sour cream at chocolate sprinkles. She opened the door using her key. Napansin na niya ang sasakyan ni Chad sa driveway. Ibig sabihin ay maaga itong umuwi. "Anybody ho?" Naudlot ang pagsigaw niya nang nakakailang hakbang pa lang siya papunta sa kusina ay may nakasalubong siyang magandang babae na palabas naman mula roon. She was wearing nothing but a towel. Half Brazilian, half Pinoy si Andrea. And boy, she's so hot. Naalala niya sinabi ni Tim. Noong minsan kausap niya ito sa telepono ay nabanggit nito ang tungkol sa latest girl daw ni Ched.
Nakita raw nito ang kaibigan niya sa isang cocktails na dinaluhan din nito. May kasama si Chad na babaeng mukhang Diyosa at ipinakilala ng lalaki ang dalaga kay Tim. Mabilisan lang niyang pinasadahan ng tingin ng babaeng nakasalubong niya, pero sapat na iyon para mapagtanto niyang mukhang dugong Brazilian nito. At dahil tuwalya lang ang suot nito, ay isa lang ang pinapahiwatig niyon. Wagi sa mission si Chad. He just had the woman. Ilang beses nang napakapagkwento si Chad tungkol sa conquest nito at wala lang yun sa kanya. Kaibigan niya ito, kaya hindi niya ito dapat husgahan. Pero ngayon ay ibang dating sa kanya ng pagkakasumpong niya na nasa akto ng paggawa ng kabulastugan. She felt as if someone had rammed a spit snack straight into her chest. Pinag-uusapan siya ng hangin. Parang kaunti na lang hihimatay na siya. Hi, the woman gave her a tentative smile. Hi Rin, I guess. Gantimbati niya rito. I'm Andrea. Kinipkip nito ang tuwalyang nakatapi rito at nanganganib yatang malaglag iyon. Hindi siya nakaimik. Kinumpirma ng pangalang sinabi nito ang hinala niya. At base sa itsura nito, mukhang nakascore na nga si Chad dito. And for the next couple of months, at least his world would revolve around this woman. Later, he would probably get rid of her too, just like the other that went before her. Bigla ay nagising siya sa isang masaklap na katotohanan. Walang pag-asa maging sila ni Chad. Sasabihin ng magkaroon ng milagro at mabighani ito sa kanya, pero pagkatapos they would get into a relationship and then after a few months magsasawa rin dito sa kanya at ididispatcha siya. Get real, sita niya sa kanyang sarili. Kahit nga siguro ang himalang iniisip niya ay imposibleng mangyari. Nasa harap mismo ng mukha niya ang babaeng natitupuhan ni Chad. Maganda, nag-uumapaw sa kaseksihan at sopiskada. Everything she wasn't. Kaya saan niya makukuhang ilusyon niya na baka sakaling nag-iiba na ang tingin ni Chad sa kanya. Mas matindi pa yata ang sayad niya kaysa kay Nadine para maisip niya iyon. You must be Michelle. Anang maladyos ang kaharap niya. Chad has told me all about you and why you're living here. I bet, anang isip niya. Natukoy rin agad niya ang ibig sabihin niyon. Ipinalawanag dito ni Chad ang sitwasyon para hindi siya makasira sa diskarte nito. And it was then that she fully and finally accepted that Chad had come to mean more to her than just a friend. Ang masaklap nga lang doon, wala talaga siyang dahilan para asmain na magkakagusto rin ito sa kanya. Not that it would happen, but even if it did, it would lead to only one thing in the end. She would still lose him. At kapag nangyari yon, ay hindi lang ang isang lalaking mahal niyang mawawala sa kanya, kundi ang kaibigan niyang nakasama niya sa napakaraming hirap at ginhawa. It suddenly seemed too much for her. Hindi na niya kaya. Nice meeting you, sabi niya kay Andrea. Shall I tell Chad you're here? Tanong nito. No need. I'll just drop this off. Iminawestra niya ang plastic na dala niya. Then I have to leave again. May date ako. Okay. Tumuloy na ito sa hagdan. Tinanaw pa niya ang pagbaybay nito sa pasilyo papunta sa kwarto ni Chad bago niya nagawang pilitin ang kanyang sarili na humakbang papunta sa kusina. Isinalaksak na niya ang lahat ng perishable sa ref. Kapag kuwan ay nagmamadali na rin siyang umalis. Pakiramdam kasi niya ay sasabog ng dibdib niya sa matinding sama ng loob. Ang ideyang nasa taas lang ang dalawa at gumagawa ng milagro ang siyang dahilan kung bakit kung makatakbo siya ay para siyang hinahabol na nag-aamok na may iniiwasang tabak. Oh, Michelle, ano nangyari? Malamang na hindi maganda ang itsura ni Michelle pagpasok niya sa bahay nila.
Kaya ganun na lang reaksyon ni Kuya Junia nang makita siya nito. Napatayo pa ito mula sa kinauupaang sofa. Hindi agad siya nakasagot. Imbes ay sinugod niya ng yakap ang kuya niya. Anong ginawa sa'yo ng tarantadong Chad na yun? Panay ang hagod ni Kuya Jun sa ulo niya. Wala kuya. Promise, wala. Bakit ka umiiyak? Hindi siya sumagot. Hindi rin naman niya alam kung anong isasagot. Sa halip ay panay lang ang iyak niya. Mabuti't hindi na nagpilit na mag-usisa ang kuya niya. Sa halip ay hinayaan na lang muna nito ang paalpasin niya ang sama ng loob niya. Kulang na lang siguro ay pigaan na ng harapan ng t-shirt ng kuya niya nang sa wakas ay humupa ang pagnanais niyang malngal. Humihikbi na lang siya pero para rin siyang pagod na pagod. Baka gusto mo nang sabihin sa akin ang problema mo? Masuyong tanong ng kuya niya. Pag-angat niya ng mukha ay nakita niyang matinding pag-aalala sa anyo nito. And it was then that she realized how lucky she was to have a brother like him in her life. A brother she can depend on and who would always be there for her. Sorry kuya. Sorry saan? Pagkatapos niyang punasan ng mga luhang umagos uli sa mga mata niya, ay sinimulan niya magpaliwanag kung bakit siya nagsusorry dito. Kinabig siya nito ng yakap. Pasensya na rin ha. Siguro nga ay nag-overprotective kami sa'yo. Lalo na ako. Kahit naman kasi nung nandito pa si Mommy, pakiramdam ko ay ako dapat ang pumuno sa mga papel na iniwan ni Daddy dahil ako ang panganay. At nang umalis si Mommy ay lalo ko nang kinalingang seryosohin ang papel na iyon. Nag-iisang babae ka. Prinsesita ka namin. Kaya kahit malaki ka na, ang tingin ko pa rin sa'yo ay isang batang madalas na inaalagaan ko. But you're a big girl now. Siguro naman ay sapat na ang pangaral at paalala namin sa'yo habang lumalaki ka para malaman mo kung ano ang tama at mali. Kung sakali mang madapa ka at magkamali, nandito lang kami para umalalay sa'yo. Kuya, napahagulhol na naman siya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Tama na nga yan. Basang-basa ng damit ko sa luhat uhog mo. Anito kapag daka. Oh, anong meron? Hindi nila namalayan ang pagbukas ng pinto. Lumapit sa kanila si Kuya Brian. Mahabang kwento, sagot ni Kuya Jun. Ba't umiiyak yan? Tumingin si Kuya Jun sa kanya. Umiling siya. Hindi pa siya handang ipaalam sa mga ito ang katangahan niya. Pwedeng saka na lang, pakiusap niya. Kung ginalaw ka ni Ched, no, mabilis na tanggi niya. Wala siyang ginagawang masama sa akin. Ako ang may kagagawan kung bakit ako umiiyak. May pait sa kalooban na naidugtong niya. Sigurado ka? Pangungulit ni Kuya Brian. Sure na sure. Nagkatinginan na mag-uuya niya. Oh, sige. Magpahinga ka na muna. May ulam pa riyan kung... Kumain na ako, Kuya Brian. Tanggi niya. Kahit kumukulam na ang simura niya, ay duda siyang magagawa niyan lumunok. Nakakapagod ang umiyak. Pero mabuti na rin yun at napagod siya dahil nakakatulog agad siya. Pagkagising niya kinaumagahan, ay sakalang niya naalalang tingnan ng cellphone niya. Nakailang missed call si Ched sa kanya. Marami na rin itong messages. Inaalam nito kung nasaan siya. House ako, reply niya rito. Hindi naman ito kasalanan na na-inlove siya rito, kaya dapat lang natratuhin niya ito ng matino. Hindi na ito nag-reply o tumawag. Siguro ay tulog pa ito o kaya ay napanatag na ito nang malaman na hindi naman pala siya nawawala. Ipinatong niya ang cellphone sa bedside table at saka siya lumabas ng kwarto. Pumunta siya sa kusina at naghanda ng almusal. It soon felt as if she had never left at all. Kung may naiba man, iyon yung pagkawala ng pakiramdam niya na nasa isang malaking hawla siya
at ang dalawang kapatid niya ay jail guards niya. Imbes ay nakaramdam siya ng kapayapaan ng kalooban sa ideyang may pamilya siyang masasandalan. Kahit paano ay nakatulong iyon para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya dahil nalaman niyang hanggang sa pagiging magkaibigan na lang ang maaaring maging ugnayan nila ni Ched. Kahit na higit pa roon ang isinisigaw ng kanyang puso. Stupid heart. It was as if Michelle had ceased to exist for Ched. Iyon ang pakiramdam niya sa sumunod na mga araw. Hindi na kasi ito tumatawag o nag-text man lang sa kanya pagkatapos niya itong replyan na nasa bahay na lang siya. Siguro'y sobrang busy na nito kay Brazilian model. Nasa townhouse pa si Ched ang ilang mga gamit niya at kahit kailangan niya ang mga iyon ay parang wala pa siyang sapat na lakas ng loob na magpunta roon para kunin ang mga iyon. Nakiusap na lang siya kay Kuya Ryle na kunin ang computer niya dahil iyon ang pinakakailangan niya. Pumayag naman ito at nagawa nito ang hinihiling niya. Ngaling-ngaling mag-usisa siya rito tungkol kay Ched nang makabalik na ito, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Natatakot kasi siya sa posibleng maririnig niya. Baka makumpirma niya ang hinala niya na nagli-live-in na sina Ched at Andrea. Hindi rin naman nabanggit ng mga kahit ano ang kuya niya. Kung pagpapasalamat niya iyon o ikayayamot ay hindi niya alam. Life went on at kahit pa hindi na siya under martial law, ay wala pa rin siya sa mood na maglalabas. Ilang beses na siyang tinatawagan ni Tim at niyayakang gumimik pero lagi siyang tumatanggi. Lumalabas lang siya kapag makikipagkita siya sa mga kliyente niya. It was ironic how she was longing to try having an active social life pero nang magkaroon naman siya ng kalayaan ay ayaw na niyang samantalahin iyon. 2 beses na may nag-miss call sa kanya. Hindi niya kilala ang numero at kapag sinasagot niya ang tawag ay wala namang nagsasalita. Gusto niyang isipin na si Ched yun at namimiss na siya nito kaya tumatawag ito para marinig ang boses niya. Pero bukod sa hindi nito style ang ganoon, kung namimiss siya nito ay mas tamang kausapin siya nito. Ilang pagkakataon ding umuwi siya na parang may nahagip na figura ang paningin niya. Pero kung sakali mang hindi yun imahinasyon lang niya, ay mabilis din iyong nawawala sa paningin niya. Ipinagkibit balikat na lang niya ang mga pagkakataong iyon. Lalo at lumipas pa ang ilang araw na hindi na ulit iyon. Halos 2 linggo na ang nakakalipas ng isang gabing katatapos lang niya sa paggawa ng webpage para sa isang kliyente ay may narinig siyang komosyon sa labas ng bahay nila. Sa kwarto niya siya nagtatrabaho at mula sa bintana ay tanaw niya sa labas. Pagsilip niya ay nahagip niya ang hininga niya nang makita niya si Ched sa labas ng gate nila at kausap si Kuya Jun. Alam kong nandyan siya. Kapag ganitong oras, nasa bahay na siya, hindi ba? Gusto ko lang siyang makausap. Narinig niyang sabi ni Ched. Umalis ka na lang, pwede? Matigas na utos ng kuya niya rito. Pero bakit? Dahil duda ako na may ginawa ka na ikinasama ng loob niya. Hindi naman siya bigla-biglang uuwi rito kung wala. Ani Kuya Jun. Naihilamos ni Ched ang isang palad nito. I need to talk to her. Please. Pagsusumamo nito. Huwag na nga muna eh. Kung gusto ka niyang makausap, siguro naman alam niya ang number mo. Siya na ang kusang tatawag sa'yo. Hindi niyo naiintindihan. Hindi ko alam kung anong dahilan at bigla na lang siyang umalis. Please naman Pwede sigurong hayaan na lang niya si Ched. Hindi naman ito makakalusot sa kapatid niya. Tumalikod siya sa bintana pero hindi rin siya nakatiis. I just need to set things straight, katwira niya. Hindi niya alam kung anong nangyari sa maiging panahong yon na nilakad niya ang kinaroroonan ng kwarto niya hanggang sa marating niya ang front door. Basta pagbukas niya niyon ay nagtatalo na si Ched at ang mga kapatid niya. Kasali na sa eksena si Kuya Brian. Ang kulit mo naman pala
Naiinis na bulala si Kuya Brian. I just need to talk to her. Michelle! Sigaw ni Ched sa direksyon ng bintana niya. Napiko na yata ng husto si Kuya Jun kaya sinapak na nito si Ched. Sumadsad sa sahigang kaibigan niya. Kuya! Napatakbo siya palabas bago pa lumala ang gulo. Iniharang niya ang sarili sa pagitan ni na Ched at ng kuya niyang mukhang inis na. Gusto ko lang siya makausap. That's all. Ani Ched sa mga kapatid niya. Bumangon ito pagkatapos nitong punasan ang pumutok na labi nito. Bilisan mo kung ganoon, ani Kuya Brian. Why did you leave? Baling ni Ched sa kanya. Hindi mo naman ako kailangan. Paano mo nasabi yun? Matagal-tagal ka na rin hindi hinaharas ni Nadine, hindi ba? Nakakagawa ka na nga ng kung ano-anong milagro. Nagsisi agad siya na nabanggit pa niya iyon. Baka mahalata nito na apektado siya. Nakakabato na sa bahay mo. Dugtong niya para makabawi. Hindi ako sanay. At saka, nakakailang na pakalat-kalat doon ng mga babae mo at posibleng makasalubong ko sila. Naging malabato ang ekspresyon ni Ched. Nakakailang? Am I cramping your style? Tanong nito. Ha? This is about team, right? Sabi ni Andrea nung makasalubong kaniya sa bahay. Nagmamadali ka raw umalis kasi may date ka. Sinong team? Singit ni Kuya Jun. Oo nga, sino yon? Segunda ni Kuya Brian. At anong date? Later mga kuya. Sabi niya. Nakalimutan na niya na may kasama pala sila. Humugot siya ng malalim na hininga. Oo, it's about him. Gusto na naming mag-move on sa next level at mahirap gawin yun kung nandun ako sa pamamahay mo at iniisip ko na baka aali-aligid ang stalker mo at makita kami, di nalaman pa niya ang totoo. Lalong dumilim ang ekspresyon nito. Sinabi mo na sana agad, ang dami mo pang ibinigay na dahilan at sana nagpaalam ka ng matino, hindi yung basta ka na lang nawala. Baka busy ka, nandun si Miss Brazil nung umalis ako. Yeah, sure. Sarkastikong sabi nito. Humarap ito sa mga kapatid niya. Salamat sa pagpayag niyong pasamahin-sahan si Michelle at salamat sa pagtitiwala. Ibinabalik ko na sa inyo. Hayan at buong buo. Sige, magpapaalam na ako. Pagkasabi niyon ay nagtungo na si Chad sa nakaparadang sasakyan nito. Hindi napigilan ni Michelle na tanawin ang kotse nito hanggang sa mawala na iyon sa paningin niya. Kasabay niyon, pakiramdam niya ay may nawala rin kung anong napakahalagang bahagi ng pagkatao niya. Malamang ay ang puso niya. Sino yung team? Tanong agad ni Kuya Jun. At bakit sabi mo kay Chad ay gusto mong mag-next level na kayo? Tanong naman ni Kuya Brian. Wala yun, sinabi ko lang yun. Bakit? Duet pa ang dalawa. Natigilan si Kuya Brian. In love ka kay Chad ano? Hirit nito. Hindi no? Kaila niya. Hindi ito umimik pero nanatili itong nakamasid sa kanya. Nakigaya na rin dito si Kuya Jun. Nag-iwas siya ng tingin sa mga ito. Sumulyap siya sa semento, sa pader, sa halamanan at sa lahat ng bagay maliban sa dalawang nakatitig sa kanya. Umamin ka na at halata naman. Ani Kuya Brian. Kung hindi lang brusko ang mga ito at halatang mga babae naman ang hilig ay iisipin niya ang mga bading ang mga ito sa lakas ng radar ng mga to. Walang masama kung magkagusto ka man sa kanya. Nagpapahinuhod ang tinig ni Kuya Jun. Mabuti nga siguro kung sa kanya ka mapupunta dahil panatag ang loob namin sa kanya. Panatag ba yun? Sinapak niyo nga siya. Ganti niya. Dahil makulit siya. Katwiran ni Kuya Brian. Walang masama na magkagusto ka sa kanya? Ha? Meron.
Meron. Dahil siya, hindi niya ako gusto. At kahit magustuhan niya, ako sigurado kung ano may time limit yon. Chad felt so pissed off. Ang mas nakakainis pa, hindi niya alam kung bakit masyado siyang napipikon. May katwiran sigurong magalit siya nang umalis si Michelle sa pamamahay niya nung walang paalam. Ang sabi nito kay Andrea ay may date daw ito. Bagay na lalo nagpainit ng ulo niya. Nag-alala siya kay Michelle at iyon hindi lang dahil malamang na ibinitin siya ng patiwarik ng mga kuya nito kapag may masamang nangyari dito. Napudpud na yata ang daliri niya sa kakatext at kakatawag dito pero deadmang inabot niya. Tumatawag siya sa bahay nito pero nahangyata ang telepono dahil not accessible. Ang sinasabi ng recorded message. Nag-aalala lang siya sa magiging reaksyon ng mga kapatid nito kaya hindi siya sumugod doon nang wala sa oras. Pero buuan pa siya niya na kapag hindi pa ito nag-reply kinaumagahan ay gunan na nga ang mismong gagawin niya. Kinabukasan na nag-reply si Michelle at sinabing nasa bahay na ito. Nasa bahay ito at hindi man lang naisip na magsabi para hindi siya mag-alala. Nasa bahay nga kaya siya? Nagduda siya at napaisip. Ano ba ang posibleng rason kung bakit hindi agad ito nakareply? Baka kasama niya si Tim at ayaw ipaalam sa'yo dahil baka isumbong mo siya sa mga kuya niya. Nag-init ang ulo niya roon dahil doon ay hindi pa niya na-replyan ang text nito sa kanya. Pero hindi rin naman siya nakatiis na mag-usisa nang maging obvious na wala itong balak bumalik sa poder niya. Hindi rin naman niya natanong si Kuya Ryle nang pumunta ito sa townhouse niya upang kunin ang computer ni Michelle dahil halatang nagmamadali ito at ayaw siyang kausapin. Naisip niyang si Michelle ang dapat niyang kausapin at dapat na mag-usap sila ng matino. Ang kaso, sapak pa ang inabot niya. And only to learn that the reason why she felt was because of Tim. Wisit na Tim na yun? Bakit ba nagkakaila pa mga ito? Pero ang problema, alam na niya na hindi siya dapat mainis. Bagkus ay dapat pa siyang matuwa para kay Michelle. Tim could be the best that have ever happened to her. No, maigting na protesto ng kalooban niya. At sinong best para sa kanya? Ikaw? Inihilamos niya ang isang palid niya. Not once during the time they were friends did he entertain the notion that he and Michelle could be lovers. Ano ba naman kasi ang track record niya? Ni isa yata sa mga naging girlfriend niya ay hindi umabot ng 1 taon. Anong mangyayari kapag naging sila ni Michelle pagkatapos ay nagsawa rin siya rito kagaya ng ibang mga babaeng dumaan sa buhay niya? Ang problema ay may nararamdaman nga siya para kay Michelle. And it wasn't just the love for a friend. He wanted to be more than just friends. He wanted to kiss her and hold her tight. He wanted to be with her every chance he got and not just to talk. At ngayon na may ibang lalaki na nagkakaambang na nakasungit sa kanya dito ay hindi siya makakapayag. Anong gagawin mo, Aber? Babawalan siya. As if makinig siya sa'yo. Anas ng isip sa kanya. Just tell her what you feel. She might just listen to that. Giit naman ang puso niya. At nang mapahiya ka, mawalan ng mukhang ihaharap sa kanya. Salungat naman ang isip niya. At least you did something instead of forever wondering what could have happened. Mas mahusay mangumbinsi ang puso niya. He yanked the wheel of his car and made a sharp turn at the next corner. Mabilis siyang nakapagmaniobra pabalik sa bahay ni Michelle. Handa siyang masapak uli, masabi lang niyang nararamdaman niya. His feelings couldn't be denied any longer. Duda niya ay noon pa niya dinidinay iyon. Mabuti nga noon at nagagawa niyang idinay iyon. Ngayon ay hindi na niya kaya. Pasadsad na inihinto niya ang kanyang sasakyan. Sandali pa lang naman niya siyang nawala kaya nandun pa sa may gate ang magkakapatid pero mukhang akmang papasok na mga ito sa bahay. Michelle, tawag niya sa kaibigan. Marahas na bumaling ito sa kanya. Gusto lang kita makausap. Pwede ba? Nagkatinginan ng dalawang kapatid nito. Kausapin mo na at nang tantanan ka na.
Udyok ni Kuya John dito. Doon lang kami sa veranda. Wika ni Kuya Brian. Sigaw ka lang kung kailangan mo ng tulong. Ano yun? Mataray na tanong ni Michelle sa kanya nang makaalis sa mga kapatid nito at lapitan siya nito. Agad na inabot niya ang dalawang kamay nito. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga iyon. Baka kasi bigla siyang layasan nito kapag narinig nito ang sasabihin niya. I don't know how to say this. Ang daming mga salita sa diskuronaryo pero ni isa sa mga iyon ay wala yata siyang magamit. Just say what you want to say. Malamig na sabi nito. I care about you. I even think I'm in love with you. No, I don't think I am. I know I am. Ugok, maanghang na tugon nito. Nauubusan ka na ba ng paglalaroan sa mundo kaya pati ako? Balak mo ng pagtripan ngayon? Chad naman, kaibigan kita at... Iyon nga mismo ang dahilan kung bakit ang tagal bago ko na-acknowledge ang nararamdaman ko. Dahil ayoko masira ang pagkakaibigan natin. Pero hindi ko rin kaya mapunta ka kay Tim. Pupugutan ko ng ulo ang kumag na yun kapag... Chad! Natigilan siya nang may tumawag sa pangalan niya. Nagulat siya nang malingon na niya si Nadine. Oh, for heaven's sake! Bulalas niya. Pumaling agad si Nadine kay Michelle. Kasalanan mo ang lahat ng ito, you bitch. Angil nito sa dalaga. Hey, you have no right to call her that. Umakma siya na lalapitan nito. Kakalad ka rin niya ito palayo kung kinakailangan para huwag nitong maaeskandalo si Michelle. Pero natigilan siya nang bigla nitong iokma sa kanya ang hawak na baril. You were saying? Kalmadong tanong nito. But her eyes were blazing with anger and had a tinge of madness in them. Nilang rumihistro sa isip niya kung gaano kahagard ang itsura nito. Hapi sa mukha nito at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Kinakabahan siya. Put that down. Pinilit din niyang gawing kalmado ang tinig niya. I just want you to love me. Why can't you love me? Ani Nadine. Mula sa gilid ng mga mata niya ay nakita niyang umakmang tatalilis na si Michelle. Good girl. Sa loob-loob niya. Subukan mo. Banta ni Michelle. Napansin din pala nito ang gagawin ng huli. Nakaumang na sa kanya ang baril. Agad na napirmi si Michelle sa kinatatayuan nito. Why would you want me? Ganti niya. You deserve someone better. Someone who will be worthy of you. Bullshit. Bulalas ni Nadine. Don't give me a crap. Ang babaeng yan ang may kasalanan. Iniumang nito ang baril kay Michelle at walang sabi-sabing kinalabit ito ng gatilyo. Ngunit mabilis ang reflexes niya. Sa huling sandali, nagawa niyang dambahan si Nadine. He felt a sharp pain pierce through his body. Narinig din niyang may sumigaw. And he understood what just happened. Siya ang nabaril. Hindi muna niya yun pinansin. Ang mahalagay mapigilan niya ang muling pagputok ni Nadine. Marahas niyang hinila ang mga kamay nito at pinlipit iyon. Nang bitawan nito ang baril ay agad itong nagpapatakbo palayo. That was when he crumpled to the ground. Dinaluhan agad siya ni Kuya Jun samantalang hinabol naman ni Kuya Brian si Nadine. Ilang segundong hindi nakahuma si Michelle. Masyado yatang nasindak ang isip niya at hindi matanggap na totoo ang nasaksihan niya. And then with another loud cry, she rushed to Chad's side. Nangalog ang mga tuhod niya pagkakita sa pulang mansyang mabilis na kumakalat sa kaliwang dibdib nito. Chad! Tawag niya rito. Maya-maya ka na mag-hysterical. Isugod natin siya sa ospital. Sabi ni Kuya Jun. Bumaling ito kay Chad. Yung kotse mo na lang gagamitin natin. Nasa iyo bang susi? Nakapikit si Chad nang kung hindi siguro sa pag-alalay ni Kuya Jun ay baka bumagsak na ito sa pavement. Nang hinang tumango ito. Tulungan mo akong isakay siya. Utos ni Kuya Jun sa kanya. Ilang sandali pa ay nagawa na nilang ilulan si Chad sa backseat. Sinamahan niya ito roon. Chad, okay ka lang ba? Tanong niya sa bintana na iniunan niya ang ulo sa hita niya. Please be okay. Umungol si Chad.
Jed, lumaban ka. Huwag kang bibitiw. Utang na loob. Huwag kang mamamatay. Maigting na utos niya rito. Wala naman sa'yo kahit mamatay ako. Kahit mukhang hirap ito magsalita ay nagawa pa nitong manumbat. Ano ka ba? Bakit naman magiging okay sa akin? Matagal na kitang kaibigan, kaya hindi ko kayang kapag namatay ka. Marami ka pang magiging kaibigan. Hindi kagaya mo. Ikaw lang ang kaibigan kong mahal na mahal ko. Oh gosh, what was she saying? Pero hindi na niya masyado na pag-isipan ang mga lumalabas sa bibig niya. Masyado na siyang natataranta para mag-isip pa. Mahal daw. Iiwan mo nga ako pinagpalit mo na ako kay Tim. Hindi kita pinagpalit kay Tim. Sabi mo nang magne-next level kayo, iniwan mo nga ako kasi magkasama kayo. Hindi kami magkasama. Hindi ako nagpaalam sa'yo kasi nandun si Miss Brazil at mukhang may umaaktibong aksyong namamagitan sa inyo. Wala Nandidilat na tanggi nito. His eye were far too clear. Hindi ito mukhang mortally injured. Anong wala? Nadatnan ko kaya siyang pakalat-kalat sa bahay mo na nakatuwalya lang. At sabi pa niya, "You must be Michelle. Oh, I know all about you." Ginaya pa niya ang tono ni Brazilian girl. Tumawa si Ched. Masyadong malakas yun at mukhang hindi talaga ito mortally injured. Pero napangiwi pa rin ito pagdaka. Teka nga, nasa bingit ka ba ng kamatayan o nagpapanggap lang? Pinandilatan niya ito. I'm fine. Pag-amin nito, malayo sa bituka ang sugat ko. Noon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na sipatin ang sugat nito. Mukhang sa balikat lang tinamaan ng unggoy at hindi sa puso na katulad ng inakala niya. Buwisit ka pala. Nataranta pa ako. Kuya, huwag ka na magbadali at baka madisgrasya pa tayo. Hindi pa mamamatay ang isang to. Mamaya pa siguro kasi papatayin ko siya. Uy, papatayin daw niya ako mahal na mahal mo nga ako kamo. Tudyo nito. Nag-init ang mga pisngi niya. Sinabi nga ba niya yun? Nataranta lang ako. Depensa niya. Umamin ka na. Sige na, umamin ka na. Aamin na rin kasi ako. Kaya nga ako bumalik para sabihin sa'yo na mahal na kita. Sinabi ko nga, hindi ba? Kaso ayaw mo namang maniwala. Lokohin mo ang lelong mo. Hindi ko ugaling manloko ng lelong ko. Pinilit nitong tumayo at hinawakan ito ang pisngi niya. I never thought I'd say these words to you. Ni sa hinagap hindi ko naisip na nakakaramdam ako ng ganito para sa'yo. Ayoko nga sanang aminin ang nararamdaman ko, pero hindi ko rin kaya na hayaan ka na lang na mapunta sa iba dahil lang duwag ako. Let me get this straight. You're saying you love me? Maganda ang malinaw. Oo, walang kakurap-kurap na tugon ni Ched. Pero may expiry date ang lahat ng mga naging girlfriend mo. Wala akong balak na. Iyon din ang ikinakatakot ko noon, kaya ayaw kong pansinin ang mga nararamdaman ko. Iniisip ko, paano kung magsawa ako? Masisira ang pagkakaibigan natin at malabo nang maibalik iyon. Our friendship is too far valuable to me. But I have realized that there comes a time when I have to put everything on the line na hindi na pwedeng hayaan ko lang ang mga ibabaw ang takot ko. At ngayon ang pagkakataong iyon. You've been with me through good times and bad times. We've been the best of friends, and they say that the best of friends make the best of lovers. Pero hindi lang hanggang pagiging lover ang gusto kong maging kasabuhay ko. Lumunok ito. I find this quite scary, but I think it's about time. I think of settling down. Namilog ang mga mata niya. Sigurado ka bang okay ka? Baka kulang ng dugo mo at undershock ka na, kaya ganyan mga sinasabi mo. Aniya. I have never been more sure of anything in my life. Nakakatakot at nakakakaba, pero sigurado ako na ikaw ang gusto ko. Iyon ay kung gusto mo rin iyon. Baka naman si Tim ang talagang gusto mo. Hindi ko type si Tim. Sabad niya. Pero sabi mo, akala ko kasi. Pero mabalik tayo kay Miss Brazilian. Ba't pahubad-hubad siya sa bahay mo?
She was trying to seduce me. Oh, please. Iyon ang totoo. Nagpunta siya sa bahay dahil may isasangguni raw siya sa akin tungkol sa kontrata niya. Pero nung nandun na siya ay nagyaya naman siyang lumabas kami. Naisip ko na mas maganda na nga siguro na lumabas kami kaysa yung nasa bahay kami at baka kung ano pa mapag-isipan niya. Pero naisipan na pala niya. Laking gulat ko nang basta na lang siyang pumasok sa kwarto ko habang nagbibihis ako at wala siyang suot. So anong ginawa mo? Nagpasidus ka naman? Tanong niya. Hindi no. Mula nang may maramdaman ako para sa'yo, kahit pa nga hindi ko gustong aminin sa sarili ko, nawala na ako na interes sa ibang babae. Etche. It's the truth. Mamatay na ako ngayon kung hindi ko nagsisinungaling. Wag! Bulalas niya. Baka magdilang demonyo ito at bigla na nga itong matigok. So, naniniwala ka nang ikaw na lang ang babae sa buhay ko? Tanong nito. Ayoko makaistorbo, pero nasa ospital na tayo. Ani Kuya Jun bago siya nakasagot. Malayo man sa bituka yung sugat mo dapat pa rin niyang matingnan. Tumingin si Chad sa kanya. Oo na, naniniwala na ako. And I love you too, sabi niya. Sige na, magpatingin ka na. Ayon sa doktor na sumuri sa sugat ni Chad ay flesh wound lang daw yon. Dumaplis lang ang bala at hindi bumaon. Nilinis iyon at nilagyan ng benda. Sinaksakan din ng anti-tetanus si Chad. Pinagpahinga rin lang ito sandali kapag kuwan ay sinabihan ito na pwede na itong umuwi. Habang nasa ospital sila ay tumawag si Kuya Jun sa bahay nila at nalaman nito mula kay Kuya Brian na nasa presinto na si Nadine. All's well that ends well. Ika nga. Pag-uwi nila ay ramdam ni Michelle na magsisimula na ang bago, mas masaya at mas exciting na kabanata sa buhay nilang lahat. Hindi siya nagkamali ng akala. Ilang buwan pa lang ang relasyon nila ni Chad ay pinapahayag na ni Kuya Jun na gusto na raw nitong lumagay sa tahimik. Kasama silang lahat, pati si Chad sa pamamanhika nito. Mabutit may ideya na ako kung paano ang ginagawa ang ganito. Ng boyfriend niya. Hindi na ako mangangapa kapag ako namanhikan. Napatingin siya rito. Bakit? Akala mo ba pakakawalan pa kita? No return, no exchange, no? Hindi pwede ang sukob, sabi niya rito. Di next year tayo. Pero gusto ko nang manhikan ng mas maaga. Baka unahan pa tayo ng kung sino sa kanila. Narinig ko yun. Baling ni Kuya Rel sa kanila. Good, may witness sa kami. Seryoso ka ba, Brad? Tanong ng kuya niya rito. Wala nang saulian. Talupan mo man ako ng buhay. Hindi ko na isasauli ang isang to. Pahayag niya rito. Noon niya nawari na hindi naman pala stupid ang puso niya na sa lalaking ito iyon napiling tumubok. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Michelle at Chad. At lagi po nating tatandaan, ang tunay na pagkakaibigan ay parang halaman, unti-unting tumutubo hanggang sa maging isang matibay na pagmamahalan. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.